isa palang issue na ginamit laban kay Chis Escudero para mangalap ng signature campaign nila, itong si ngayon lang naluklok na Senate President Tito Soto, si Itbulaga, no? Si Senator Itbulaga at saka si Ping Lacson, sila palang pasimuno. Tatlo sila. Mig Zubiri, na syempre nagsiselos yan dahil pinalitan siya ni Chis Escudero, pero barkada yan ni Marcos at nila Romualdez. Si Mig Zubiri, no? Kasama pa nga yan sa mga trip sa Europe nila Marcos at nila Romualdez. Ang isa pang pasimuno, syempre, itong barkadahan, Tambalang Soto Lacson, ano, sa pagpasok sa Senado. May nagsasabi pong naiinggit sila bakit nabibigyan, according to inside information sa Senado, nabibigyan ng masyadong malaking exposure o pagkakataon na sumikat lalo at makapagpwesto ng kanyang sarili bilang senador. Si Senator Dante Marcoleta, bagamat baguhan lang ito, ay ibinigay sa kanya ang Senate Committee on Blue Ribbon na isang makapangyarihan at mahalagang komitiba sa loob ng Senado. So there is an element of jealousy. Hindi naman po may tatanggi yan na naglalaway talaga si Tito Soto at si Ping Lacson na muli nilang makokontrol ang Senado. At alam natin po na ito ay nakalinya kay Marcos at Romualdez. So itong triumvirate ni Mig Zubiri, Tito Soto at ni Ping Lacson, ito po ang nagmaniobra pala ng pagpapapirma over the weekend, no? At naririnig na nila Senator Amy Marcos na may galawan, pero hindi sila ininvolve. Ang katakataka itong magkakapatid na Villar, no? Ito po ay nakalinyada sa pagiging alliance network ng Duterte political camp, no? Si Mark Villar, 6 na taon na naglingkod yan at naging DPWH Secretary ni Pangulong Duterte. Ang kanyang kapatid si Camille Villar, in-endorse po yan ni Vice President Sara Duterte at naging adopted candidate informally, pero tinulungan din ng PDP laban at ng mga Duterte support groups, mga kababayan. Hindi man lang sila nagpahiwatig na may magaganap na kudeta. So itong dalawang magkakapatid, mga bilyonaryo po ito. Anak ito ni Manny Villar at ni Cynthia Villar, tagapagmana ito ng multi-billion estate and properties at mga kapirahan at kayamanan ng mga Villar. So hindi mo ito mabibili, they don't need that money. Kung ang bibili mo sa kanila, 50 million lang. Mayroon po itong Quid Pro Quo. Yun ang tinatawag, Quid Pro Quo. It is spelled Q-U-I-D, Quid Pro Quo, P-R-O, then Q-U-O, Quid Pro Quo. Ibig sabihin po, mayroong mga arigluhan. May mga bargaining leverage na nangyari. At isa po dyan ay hindi sila maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee sa maraming iskandalo involving their family's business in empire. Mga land conversion, mga malalaking sakahang lupain at agrikultura na nako-convert bigla na lang na naging subdivision business na nila. At of course, yung maraming mga sinasabi na may mga road network construction at infra projects na tumudugtong at tumutuloy dito sa mga subdivision and real property development projects ng pamilya Villar. Malamang ginamit din yan sa kanila, no? Alam naman po natin kung paano maglaro ang maruming politika ng Marcos at Romualdez, no? So either you join us or you suffer the consequences na maibubulgar din po ang inyong mga katiwalian sa inyong business empire at ang pagkakadawit ng iyong kapatid ni Mark Villar sa usapin po ng mga infra projects na may mga anomalya din na nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. That can be a strong possibility. Isa yan sa mga oligarkiya ang mga Villar, sabi ni El Monge. I agree. Baka tinakot sa negosyo. Exactly, Marga M. It's a business leverage bargaining. Kaya sila pumunta doon sa kabila, sa kampo ng mga Marcoses, no? So kung nandun pa rin sana sila, that would be making 10 dito sa side ng mga Duterte-aligned senatorial o senators, no? And then, itong si Loren Legarda, mayroon din po itong ambisyon na hindi rin siya mailalaglag, kaya sumama sa majority.
So kaya kahit na ito ay dating nakalinyada din po kina Vice President Sara Duterte, at ngunit ito naman ay malapit na kaibigan ng CPP, NPA, NDF, no? Lalo na po nang buhay pa si Joma Sison. Direct line yan kay Joma Sison. So mukhang hindi niya kursunada na manatili dito sa side ng mga Duterte, sapagkat may 2 taon kalahati pa na kailangan nilang makipaglinyahan, makipagsipsip at makakuha ng mga political and other concessions mula sa administrasyong Marcos at Romualdez. So si Gatchalian, ganoon din po yan. Kailangan nilang hindi mabitawan ang kanilang empire dyan sa may Valenzuela, at ang kanilang pamilya involved po ito sa mining. At may mga iskandalo nga na ang kanyang pamilya ay involved doon sa mining scandal sa Romblon, no? Na isang forest protected reserve area sa Romblon, mga kababayan. Yun. So marami silang mga bagahe, ano? Pero ang pinakamabigat na naging bagahe, napasara na yung SIPCOR, kaya kailangan muli kumapit ko, baka bumagsak ang business nila. Kaya nga, no? Ito naman pong si Chis Escudero, hindi naman po niya itinanggi na siya naman talaga po ay nakapagtanggap din ng campaign donation mula sa kontraktor na naipasama doon sa 15 na mga listahan ng top contractors na nakakuha ng mahigit 100 billion pesos cumulatively. Buo na yon mula doon sa 545 billion pesos flood control project na batbat at puno ng anomalya. At ito ang Centerways Construction Group. Hindi niya itinanggi ito, no? Pero ginamit ito na issue at intriga sa kanya nila Ping Lacson at nila Tito Soto at Mig Subiri, na patuloy na nakikipagpulong pala at the back of the Senate leaders at sa mga kapwa-senador kina Romualdez, kina Bersamin at kina Marcos. Ibig sabihin, hindi po biglang nangyari lang itong Senate Co o yung kodita o yung rigodon ng pagpapalit sa pamunuan ng Senado sa pagpapatanggal kay Chis Escudero, at ngayon si Senator Ping Lacson na ang number 2 sa linyada ng makapangyarihang senador, Senate pro tempore na siya, no? At siya pa pala ang magiging Senate Blue Ribbon Committee chairperson na pinaglalaway-lawayan niya kasi nga may ambisyon itong tumakbo muli bilang presidente. Ganon din po ito si Tito Soto. May mga higher ambitions po ito sila. At alam natin na hindi nila yan magagamit at magagawa kapag sila ay hindi magsipsip dito kina Marcos at Romualdez. Kaya malinaw na ang layunin po dito sa pagtatanggal kina Marcoleta, kina Senator Chis Escudero ay ang pagkakaroon ng solido na suportang politikal ang ngayon po ay binabate at kinukuyog ng iskandalo ng pangungurakot at pandarambong na administrasyon ng Marcos Romualdez. So the Senate now becomes an extended political machinery ni Marcos Jr. sa kanilang pagkukunwari that they are addressing the so-called systematic and monumental restoration of plunder and corruption na naging isang kalakaran na mula nang umupo si Marcos muli bilang presidente. Ang isang Marcos, ang pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan at all levels of government agency at all areas ng mga burokrasya ng pag-andar ng gobyerno. Hindi po nawala ang pangungulimbat at pandarambong na pinabalik muli ni Marcos nang sumambulat po ang iskandalo nito dahil sa kalunos-lunos na epekto ng mga malawakang pagbabaha affecting millions of Filipino people. Napilitan magkunwari si Marcos na siya ay anti-graft crusader, anti-corruption, at kailangan niya magkaroon ng plataforma na may sumusuporta sa kanya. At samantalang si Romualdez nagpupumilit din na wala siyang kinalaman dito, samantalang arkitekto siya at pasimuno kasama ang kanyang mga alipuris na mga buhaya sa Kongreso na lumalabas na ngayon ang katotohanan. Siya at sila ang arkitekto. Nandiyan na naman ang sumbi. Nandiyan po ang sumbi
na si Michael Supot. Supot. Walang ibang ginawa kundi magpasok dito at kailangan niyang tayo ay buligligin, no? Akala niya ay maapektuhan, ano? Walang epekto yan, Michael. Makinig ka lang diyan. Relax ka lang. Wala ka nang magagawa, ano? Michael, ang taong bayan ay nakikinig dito. So, hayaan nyo lang po yung mga sumbi, hindi po tayo affected yan, ano? Itong si Michael Supot. Michael Supot, ang tawag niya sa sarili niya. Natawa ako tuloy. Mga kababayan, the rigodon or the change of major committee chairmanship, lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Senate Presidency, walang iba po na tinutumbok ito kundi patatagin ni Marcos ang kanyang hold sa Senado. Yan pong totoo sapagkat lumalabas ngayon ang mga impormasyon that Mig Zubiri, Tito Soto, and Ping Lacson ay nagkaroon po ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap kina Martin Romualdez, kina Bersamin at kina Marcos upang ihanda ang pagkudita sa liderato sa Senado. So alam na natin kung ano ang direksyon yan. Ang direksyon yan ay hindi po nila titigilan na ang mga Duterte ay dudurugin nila. At isa dyan sa possibility na mangyayari kung hindi sa taong ito, in the last remaining 4 months, ay sa Pebrero po na sinabi ng Korte Suprema na pwede kayong mag-initiate again according to the constitutional requirements ng panibago nyong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So 15 senators po ang nakuha nila nito ng kampo nila Romualdez at isa na lang ang kulang dyan, no? At pwede na silang makapaghilot ng 16 senators na magboboto o magsasagawa ng kanilang conviction decision laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan. So pag-usapan po natin itong rigodon na ito. Pero bago pa po yan, balikan ko lang muna ang unang bahagi ng ating headline, mga kababayan. Ano? Sabi niya, nakikinig pa ba si Michael Supot at tarantado kay Eric? Nakikinig pa yan. Nandyan lang yan. Gagawa na naman yan ng panibagong account niya. Nakikinig po yan. Kasi yan ay bayaran na walang kaluluwa, walang utak. Basta bigyan mo na ng pera, birada lang yan dyan. Galit na galit siya kay Eric. No? Eric, Eris the Night Flyers from Germany. Thank you, mga kababayan. Nagpahayag po si Attorney Kaufman at nag-submit ng pleadings sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na nagsasaad na hindi po fit or healthy si Pangulong Duterte para mag-undergo ng trial. Kaya nagkaroon po ng motion for indefinite suspension of court proceedings. At ngayon, hindi po matutuloy muna sa darating na September 23 ang case confirmation hearing para na itakda na sana kay Pangulong Duterte. Ito na sana ang pangalawa na maipresenta si Pangulong Duterte publicly in an open pre-trial chamber session. Mga kababayan, confirmation of case or cases, no? Subalit nagpahayag ang korte kagabi, nakuha po natin ng impormasyon na hindi sumang-ayon sa indefinite suspension of court proceedings, no? Kundi ang limited postponement. Yun, limited postponement po ang ibinigay na pahayag ng majority of the judges, kasi tatlo yan, ano? So dalawang mga judges o hukom sa ICC pre-trial chamber or trial chamber 1 ang nagbanggit na sila ay sumasang-ayon na magkaroon ng limited postponement on the schedule of proceedings kay Pangulong Duterte. Bakit po ginawa ito nila Attorney Kaufman at ng legal defense team ni Pangulong Duterte? Edgar Cordero, Jeff, tapos na ang laro. Ihaw ang referee. Si Tito Atos kag si Kurakot Baliling. Thank you, Tay Edgar. Nanonood po. Si Tatay Edgar Cordero. Ito po ay asawa ni Nini Dolly Cordero, ang kapatid ng mama ng aking asawa. No, si Tatay Edgar Cordero ay nanonood at mga kaibigan ko po, mga anak nito na sila Jasper at Joper. Thank you, Tay Edgar. Ano? Pag-usapan po natin yan
Tatay Edgar, sa mga kababayan, sa ating second part ngayon ng ating paglalahad ng analysis. No? So, ibig sabihin po, there is a legal principle at mayroon pong legal perspective kung bakit ginawa nila Attorney Kaufman at ng legal defense team ni Pangulong Duterte itong hakbang na mag-submit ng pleading o motion for indefinite suspension on the ground of unfit for trial or to proceed trial si Pangulong Duterte. Ayan. Una, nakikita po natin dyan, hindi lang binanggit ng legal defense team ni Pangulong Duterte, nakapending po kasi ang petition for the interim release ni Pangulong Duterte. At doon nakasaad ang tatlong batayan kung bakit kailangan ma-grant ang fundamental na karapatan ni Pangulong Duterte na nakabatay sa Rome Statute, no? Doon sa sinasabing Article 67 at sa iba pang mga bahagi ng Rome Statute na siyang sandigan sa mga pag-operate at paggawa ng desisyon ng International Criminal Court. Nakasaad po sa petisyon na naunang na-submit nila Attorney Kaufman for the interim or temporary release of former President Duterte na dapat po Beatriz Prudente, thank you, no? Sabi ni Elmonggi, oportunista ang mga bilyar. Yeah. Boycott na natin ang mga bilyar sa susunod na eleksyon, no? Kay Eric, na okay. Puntahan ko lang po itong interim release. Tatlo po ang naging grounds ni Attorney Kaufman at ng legal defense team ni Pangulong Duterte for the petition to grant interim release to the former president. Una, nakasaad po sa Rome Statute na karapatan ng akusado na mabigyan ng pagkakataon na ma-release ito sapagkat ito ay pinapayagan lalo na kung wala namang imminent threat of flight o pagtatago, yung tumakas o tatakas at magtago. Sapagkat sa kanyang edad, imposible at malabo na po na magtago pa si Pangulong Duterte. At yan po ay nakasaad na pwedeng magkaroon ng trial kahit yung inaakusahan, like sa kalagayan po ngayon ni Pangulong Duterte, ay hindi po nakadetine sa detention facility ng ICC. Pwede pala yun na magkaroon ng ground for justifiable grant of interim or temporary release sapagkat hindi naman po nanganganib ang pagkakataon na maging takas o magtago ang akusado. The trial can proceed with lawyers to be representing doon sa akusado. Number 2 na grounds, yung nakasaad po sa international na mga kasunduan ng mga bansa sa United Nations na pwedeng mag-avail ng kanyang karapatan sa tinatawag po na civil and political rights protection under the Convention ng United Nations. Na kung ikaw po ay sa tingin mo hindi patas at makatwiran ang pagkakadetini sa iyo o ang pagkuha sa iyo ay mayroong mga anomaliyang sirkumstansya kagaya ng very apparent na pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ay pwede palang i-avail itong Convention on the Protection of Civil and Political Rights ng isang inaakusahan sa ICC bilang isang international tribunal. Yun ang pangalawang basis, no, kung bakit nagpetisyon. Ang number 3, humanitarian grounds. Dahil po hindi naman maitatanggi, mahina na po ang pangangatawan ni Pangulong Duterte dahil sa kanyang edad. So, sa pagkakataong ito, ang karapatang pantao ni Pangulong Duterte na siya ay tratuhin sa makataong pamamaraan na hindi na dapat ito ikinukulong pa, subalit ito ay dapat binibigyan ng konsiderasyon sa makataong mga sandigan ng pagtrato, ay yun ang tinatawag na humanitarian grounds. So mga kababayan, tatlo po yun. Nakapending po ito ng mga grounds of petition. Hindi pa po ito inaaktuhan o ginagawa ng desisyon ng interim o ng International Criminal Court na nakahawak ngayon doon sa kaso ni Pangulong Duterte. At bagamat ito ay pending, ito po ay tinuligsa at tinutulan ng dalawang kampo. Ang unang tumutol dito, itong grupo ng CPP, NPA, NDF, ang grupo ng NUPL at mga abogado ng mga komunistang teroristang grupo na nagsisilbi rin ng mga abogado
para sa kunwari mga biktima na nagko-complain laban kay Pangulong Duterte. At itong grupong ito ng National Union of Patakas Lawyers, kasi tagapagpatakas po ito at pangapiansador ng NPA at mga terorista, sila po ay nag-oppose. At yan po ay with consent and support ni Marcos at nila Romualdez sa pamamagitan po ng pagtutulak na sige gawin nyo yan para hindi po basta-basta ma-grant ang desisyon na mapapalaya temporaryo si Pangulong Duterte on those grounds na isinumite ng kanyang legal defense team, especially po ang kanyang karapatan sa karapatang makatao at patas na pagtrato. So, ang NUPL po at ang mga kunwari abogado nila ng mga komunistang terorista nag-submit ng opposition paper para hindi maparelease si Pangulong Duterte at kasama po ang team of prosecutors ng ICC. Kaya, instead na i-grant ito upon submission of that kind of petition na sinasabi ko, batay sa history nito nung nakaraang mga buwan, hindi po nag-grant kaagad ang interim or temporary release ni Pangulong Duterte. Kaya on that note, mga kababayan, nakikita natin na mukhang doon papunta ang legal tactics ng grupo ng mga tagapagtanggol ng mga abogado ni Pangulong Duterte upang igiit na pagdesisyonan muna ng ICC Chamber of Judges na humahawak sa kaso ni Pangulong Duterte ang pending petition. Kung ito ba ay pwedeng mag-grant na ng temporaryong kalayaan or interim release. Ayan. We hope and pray na sana po ay maging matagumpay itong legal tactics nila Attorney Kaufman na instead na ilagay po sa trial si Pangulong Duterte, idiniklara nilang unfit or not fit for trial si Pangulong Duterte, kaya nga nararapat dapat na hindi siya nakadetine while the trial schedules and proceedings can still sustain. Pwede pong ipagpapatuloy without having Pangulong Duterte still remaining in detention. Allowed po yan sa rules ng Rome Statute. Ayan. Klaro na tayo ha. Mga malamang po, baka next month, isang buwan mula ngayon, magkakaroon ng special session para talakayin kung may batayang tama at matuwid ang iginigiit na petisyon para sa temporaryo o pansamantalang pagpapalaya ay Pangulong Duterte na hindi na siya kailangang nakadetine pa at kahit siya ay nakalagay lang sa isang bansa na kinikilala ng ICC o kabahagi ng ICC, ay pwede namang mag-proceed ang trial. Tingnan po natin na may natanggap tayong information na by October, pwedeng mapag-usapan po itong pending petition na ito, mga kababayan. Ayan. So, sana po magkaroon ng positibo at magandang updates na mabigyan na po ng pansin ng ICC Chamber of Judges na hindi na po kailangang nakadetine si Pangulong Duterte. Bagamat ako ang personal kong pananindigan dyan, ay wala pong karapatan at wala pong anumang legal na batayan na mangialam ang ICC sa Pilipinas patungkol po sa mga usapin ng mga kaso o inireklamong kaso laban kay Pangulong Duterte or any other citizens ng ating bansa, sapagkat noong March 2019 pa po terminated na ang ating membership at ang ating pagiging bahagi ng ICC, and it became already final na hindi na po tayo sakop at bahagi ng ICC. Therefore, we do not have any remaining treaty obligations under the international requirements of treaty na kilalanin pa o magpasakop pa sa ICC. That even the investigation and filing of cases na ginawa ng mga ICC prosecutors ay hindi na po sakop nila ang Pilipinas, sapagkat nagsimula sila mga 4 na taon na ang nakalipas bago sila mag-imbestiga o magbuo ng case build-up nila laban kay Pangulong Duterte, while the Philippines has already become no longer a member of the ICC. Kaya questionable po talaga ang pagkakadetine kay Pangulong Duterte. Pero alam po natin na ang nagpadetine sa kanya doon at nagpatapon, nagpadukot, sila Marcos at Romualdez. Kaya nagkaroon ng actual physical custody ang ICC.
kay Pangulong Duterte. And because of that, na may actual physical custody na ipakulong sa ICC, compound si Pangulong Duterte, the only way for him to be released is dalawa o tatlo, no? Una ay i-rescue natin siya doon, which is hindi natin pwedeng gawin yon. Magkakaroon yan ng matinding mga implikasyon at wala din tayong kakayahang gawin na i-rescue si Pangulong Duterte. Hindi po kagaya ng Amerika na may batas po sila na tinatawag nilang The Hague Invasion Act, na kapag gumawa ng hakbang ang ICC o anumang instrumentalidad connected sa ICC at kanilang ipakulong o arestuhin o dukutin o kunin ang sinumang mga elemento ng American citizen o kaya gobyerno, bahagi ng gobyerno ng Amerika o mga security and armed forces ng Amerika, hindi papayagan ng Amerika, at kung kinakailangan sila ay pumunta at magpadala ng kanilang puwersa upang kunin at bawiin ang sinumang kinuha ng ICC ay gagawin nila. Mayroon palang tinatawag yan na The Hague Invasion Act of 2003 sa Amerika, no? Pagkatapos po ito ng nangyari na worldwide anti-terrorism campaign na ginawa ng Amerika, lalo na lang nilusob at sinakop nila at pinabagsak ang gobyerno ni Saddam Hussein sa Iraq. Ayun. At ganoon din po sa mga pangingialam ng Amerika sa iba't ibang mga digmaan, kung kaya pinoprotektahan nila ang kanilang mga sundalo. Subalit ito po, wala tayong ma-expect na kukunin ni Marcos si Pangulong Duterte doon, sapagkat siya nga ang nagpatapon doon. Ayan, klaro tayo. Number 2, makakalabas lamang si Pangulong Duterte kung dumaan tayo doon sa internal procedures ng ICC, because bagamat sinasabi natin na wala pong katungkulan, karapatan at legal na katayuan ng ICC, bogus ito in short, subalit may actual physical custody po ito kay Pangulong Duterte. So therefore, malinaw po na kailangan mong dumaan sa internal na proseso na like submission of petition, mga pleadings and motion. At ang pangatlo na pwede makalabas si Pangulong Duterte doon ay kung may masamang mangyari sa compound at masunog yun o mawasak, palalabasin, ililipat si Pangulong Duterte. But as long as the actual physical custody of detention ay nasa panig ng ICC, dadaan tayo sa internal procedures ng ICC para mapalabas siya, kasi hindi naman natin kaya na i-rescue si Pangulong Duterte by having a rescue operation inside the detention facility ng ICC sa the Netherlands. Ayun. May nagsasabi dito, mga kababayan, may mga issue ang prime water na pag-aari ng mga bilyar sa Sorsogon at iba pang bahagi ng Pilipinas. Kaya isa ito sa pinareview ng National Water Board Resources. I agree. Or ng mga MWRB, National Water Resources Board. Kaya nga sabi ko may quid pro quo. Kaya itong magkapatid na bilyar, makikita mo talaga na ang interest nila ay hindi po para sa taong bayan. At marami pang mga senador na ganyan po. Ang interest nila, yung personal benefits. Yung pamilya nila na nagmamay-ari ng mga malalaking negosyo, at ang iba dito ay maanomalya ang practice, no? Example, itong kanilang issue sa Securities and Exchange Commission na nagkaroon sila ng pandaraya sa deklarasyon ng kanilang mga corporate information, including income. Inimbestigahan po ito ng Securities and Exchange Commission, no? Lalo na po sa usapin ng IPO or public offering nila ng kanilang stocks. Question po ito ng Securities and Exchange Commission. Kaya expected natin na mangyayari po ang ganito sa mga bilyar, na kapag nagkaroon ng pagkakataon na bubuksan sila muli at gagamitin bilang kaalyado sa tactical operations ng mga Marcoses na durugin ang mga Duterte, mukhang doon nga napunta. Pero don't forget na itong si Lacson, si Toto at si Zubiri ang silang pasimuno nitong lahat. Pero subalit itong pasimuno sila, kung may paninindigan itong mga senador na pumunta sa alyansa ni Marcos, no? This is not just about the Senate Blue Ribbon Committee. This is no longer about the issue of corruption. This is about the alignment of political forces at the Senate. Kasi kontrolado pa rin po ni Tambaluslos sa pamamagitan ng paggamit ng panunuhol at pangbabraso gamit ang pera
ng bayan, kaya po pinapayagan siya ni Marcos na siya pa rin po ang maghahari-harian sa House of Representatives. Narito po ang mga nagkaroon ng mga linyada papunta po sa mga Marcoses, mga kababayan. Basahin ko lang ang mga pangalan po nila. Narito ang kanilang mga pangalan. Okay, wait lang, nasaan na yun? Ito, mga kababayan, narito po ang mga pangalan ng mga senador. Ba't hindi na siya lumalabas? Wait lang May message na pumasok tungkol sa Senate na hearing, no? Ito. Basahin natin. Ang mga senador po na nagkaroon ng realignment of political alliances. Rosana Pai Puentes, cheers kay Wawi Jones at sa pamilya dyan kinabigi. Tito Soto, Bam Aquino. Obvious po ito na si Bam Aquino ay pakawala ng administrasyong Marcos tong eleksyon. May alliances po ito. Si Pia Cayetano na nabigla tayo dito sapagkat wala naman po itong indication na pupunta sa linyada ng mga Marcos. JBRs ito, of course, expected. Kasi nga, matagal na pong may linya ito kina Romualdez. Barkada ito Wen Gatchalian, expected din po ito. Risa Hontiveros, lalo na. Ping Lacson, ambisyoso din po ito. Lito Lapid, kung saan po ang Agos, doon ito pupunta. Loren Ligarda, ganon din po. Kailangan niyang pumapel dito kina Marcos upang magkaroon din po ng benepisyo samantalang wala na siyang pakinabang makukuha pa sa mga Duterte. Kiko Pangilinan, obvious ba? Na ito ang magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo, Mark Villar, Camille Villar at Mick Subiri. Yan po ang mga papunta sa alyansa ngayon ni Marcos at nila Romualdez. Ngayon, saan po ito papunta? Hindi lamang po mangyayari na maging lutong Macau o lutong lugaw. Ang mangyayari po ay hindi aabuti ng investigasyon si Marcos at sila Romualdez diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Magkakaroon ng parang Napoles type game plan na ang lahat ng pagsisi at mga pagbabanta at pagtuturo kung sino ang pasimuno ng nakawan mapupunta sa mga contractors at sa taga DPWH. Hindi po mapupunta ang pananagutan kay Marcos at kay Romualdez. Alam po natin na ang punong arkitekto ng pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga sindikato sa budget insertions, mga pork barrel type na mga operation, at pati po itong mga illegal na mga unprogrammed expenditure sa budget, ang nagpalusot po si Romualdez. Sila Saldico, sila Dong Gonzales, at sila Kimbo, at mga grupo nila na mga alipores na mga buaya ni Romualdez, tauhan niya lang po ito. Sila po ay kumpas ni Romualdez. Klaro po yan. Pero si Romualdez po, hindi magkakaroon itong si Tambaluslos ng malakas na pwesto at plataforma upang imaniobra ang kasindikatuhan sa budget upang manumbalik ang swabe na pagnanakaw at pandarambong at pandurobo nila kung hindi po inaaprobahan ni Marcos Jr. ang kanyang ginagawa. Lalo na even na may mga kinaltas, nirealign at illegal na mga isiningit na budget at may mga unprogrammed na umaabot sa 700 to 800 billion pesos every year, pinapayagan po at pinipirmahan ni Marcos na maging batas ang budget na tinatawag General Appropriations Act or GAA. Therefore, Marcos and Romualdez are in principal conspiracy. Gamit ang Kongreso at ilang mga kulukoy na senador, kagaya nila Grace Poe at iba pang mga parang bulag, pipi at bingi na mga senador, pinapalusot nila lahat ang kasindikatuhan na ito ni Romualdez. Ngayon, magkakaroon ng pagkukunwari-kunwarian si Marcos by way of PR management, public relations management, na parang wala siyang alam, siya ay naiiskandalo, nagugulat at nagagalit. Siya kulukoy. Siya ang pasimuno ng lahat ng ito at ang kanyang pinsan. Walang lalabas na pondo sa Pilipinas,
o anumang budget na ipinasa at pinalusot kahit gaano kasindikato ito kung hindi pinirmahan ni Marcos ang General Appropriations Act at hindi pinapa-aprobahan sa Department of Budget and Management na i-release ang mga pondo at perang ito. Kaya malinaw na ang purpose ng mga rigudon sa Senado ay hindi lamang po ang pagpapasiguro na mapapa-impeach nila next year kung hindi man ngayong taon si Sara Duterte, sapagkat kapag na-convict sa Senado si Sara Duterte in an impeachment court, hindi mo na pwedeng i-appeal yan. That is non-appealable. Wala ka nang tatakbuhan kahit ang Korte Suprema cannot reverse or review the decision na na-convict si Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. At kapag nangyari yan, ang kanyang immediate accessory penalty aside from removal as Vice President ay magiging perpetually disqualified. Hindi na po pwedeng tumakbo si Vice President Sara Duterte sa anumang posisyon sa gobyerno kahit appointed na posisyon pa. So meaning to say, mawawala talaga si Sara Duterte doon sa equation. At kapag nangyari yan, wala na si Pangulong Duterte, wala si Sara Duterte, there will be no more political obstacle para po magkaroon ng oportunidad na malakas si Romualdez at sila Marcos that they are going to continue to monopolize and control power beyond 2028. At doon na po magkakaalaman. Kasi may ambisyon din po ang mga bilyar na umangat, no? Ang hindi naabot ng tatay nila na maging presidente ay tinitingnan po nila yan na oportunidad para sa kanila kung sakali pong magkaroon ng mga pagkakataon na sila ay pwedeng tumakbo. Ganon din po yan si Ping Lacson at si Tito Soto. Klaro po yan. And of course, lalo na si Martin Romualdez. But with Sara Duterte to be running as a presidential candidate in 2028, alam po natin, tanggap na rin po nila lahat yan. Kakain sila ng alikabok kay Sara Duterte. Kung mangyari po na hindi nila mapa-impeach or mapa-convict sa impeachment court si Sara Duterte. That is the long-term and that is the more strategically important objective kung bakit pinalitan si Chis Escudero. Sapagkat hindi naman po sinabi ng Korte Suprema na bawal na mag-file o mag-initiate muli ng impeachment proceedings and impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. What the Supreme Court shut down was the procedural and constitutional technicalities. Hinggil po sa one-year bar rule na hindi ka pwede basta-basta magsalpak ng mga impeachment complaints ng sunod-sunod sa isang taon more than once, at mga procedural and technical due process na hindi po naibigay kay Sara Duterte. But the entirety of the process of impeachment can still be initiated because that is a constitutional guarantee of accountability provided by the Constitution. So, pwedeng i-initiate yan, no? Ang Pebrero ay maiksi lang po at malapit lang po yan. Kaya, mayroong strategic value ang pagtanggal kay Tito Soto, ang pagtanggal kay Chis Escudero at ilagay ang Itbulaga Senate President na alam nating sip-sip kay Romualdez at kay Marcos, at ang sa likod nito ay ang dalawang sip-sip din na si Ping Lacson at si Mig Subiri. Ayan. At ang Senate Blue Ribbon Committee na nahawakan ng Duterte-aligned na mga senators ay tinanggal na rin po sa linya ng mga Duterte para hindi na po magkaroon ng pagkakataon na mapuruhan ng tudo-tudo ang Romualdez Marcos conspirators and their minions and colluders na magsambulat ng maraming iskandalo pa sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee. Meaning, kukontrolin ang naratibo, aagawin ang initiative on how to make revelations and expose na hindi tatamaan ng puro at tudo si Marcos at si Romualdez sa loob ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. That's it. Mga kababayan, yan po yan mga kababayan. At kung kaya ginamit po dito ang mga vested interest nila, like ang mga Villar, ang mga magkapatid na Tulfo, ever since po, yan po ay naging instrumento na ng mga extension ng mga operations ni Romualdez at nila Marcos. Hindi naman po talaga yan nagmamahal ng ating bayan. Nagmamahal ng sariling interest nila. Alam po natin na from the very start,
hindi po nila layunin na maibunyag ang pagkatarantado at ang pagka-involved bilang pinuno ng criminal operation ng pandarambong ni Marcos. The main criminal conspirators and players kung bakit nanumbalik po ang malawakang pandarambong at pangungurakot hindi lamang sa flood control projects kundi sa halos lahat ng aspeto ng mga proyekto at programa ng gobyerno, including po ang every aspect and level of the bureaucracy, ay dahil po pinayagan ni Marcos at nila Romualdez na magkaroon ng sistemang magiging madulas at madali ang pandarambong at wala kang pananagutan. Ayun. Ngayon sa mga nagtatanong, mga kababayan, do we get hook, line, and sinker ang pinagsasabi sa kanilang mga pinirmahan o sinumpaang salaysay ng mag-asawang diskaya? Well, that remains to be seen sapagkat hindi nila tinumbok ang detalye ng kanilang binabanggit. Mukhang may punto na tama itong naging pahayag ngayon ni Pasig City Mayor Vico Soto na ang ginawang pagpapahayag at kunwari sinumpaang salaysay ng mag-asawang diskaya ay para sa anggulo na sila ay makonsider bilang state witness. At kapag state witness, hindi na po sila hahabulin as principal sa kaso, kundi gagamitin sila upang sila ang magsiwalat ng mga nalalaman according sa iskandalong sumasambulat. But that is dangerous. Kasi mabuti na lang at nagsabi na rin ang Department of Justice na before sila consider, kailangan may vetting process yan. Ano ang kanilang level of sincerity? Ano ang degree ng kanilang knowledge at anong degree ng kanilang pananagutan? At una sa lahat, isurrender nila ang mga very obvious na kayamanan na kanilang kinubra. Without that kind of very apparent remorse, yung pagsisisi na tinatalikuran nila ang nangyaring pandarambong na ito at kailangan nilang ibalik ang bilyon-bilyon na pondo na ninakaw mula sa pandaraya at paningsindikato sa mga proyekto ng gobyerno, kasabwat ang DPWH at mga magnanakaw at mandarambong na mga kongresista. Without the surrender ng mga kayamanang ito, magiging walang bisa at walang saysay ang kanilang sinumpaang salaysay, sapagkat gusto lang nilang isalba ang kanilang sarili sa pananagutang kriminal. Ayan, klaro naman po yan. At ako ay sumasang-ayon sa pananaw na yan. Kaya kailangan mag-ingat tayo. However, kailangan pong gumalaw na rin ngayon ang Department of Justice for the case built up laban sa mga kriminal na kontraktor, sindikato sa DPWH at iba pang mga involved, at kung kinakailangang imbestigahan at mag-submit ng kaso at kailangang ma-involve na rin po dito ang Anti-Money Laundering Council. Kasi nga, may lumalabas na mga impormasyon. Itong pagtakas ng mga kongresistang ito, like Saldico, itong sila Dong Gonzales, at marami pang iba, marahil ay malamang sa malamang po, ay may mga sinisecure na ito, na mga exit plan, including ang offshore accounts nila, na hindi mababawi ang kayamanan sa kanila. Dapat na isequester itong Misibis Bay, at malalaking resort na negosyo ni Saldico, at dapat ito ay sampahan ng kaso of garnishment or forfeiture and seizure case ng Anti-Money Laundering Council. Hindi po iniutos ito ni Marcos. Nothing has been said or done about the AMLAC playing a major role, itong Anti-Money Laundering Council, para habulin po at papanagutin ang mga magnanakaw at mandarambong na ito. Hindi lamang ang mga kriminal na contractors, kundi pati mga kasabwat po nila. Pangalawa, hindi po kinall out ni Marcos ang kanyang pinsan na siyang punong arkitekto kung bakit nagkaroon ng mga insertions na illegal at mga unprogrammed fund na doon dinudukot ang mga dinudurubo at kinukulimbat na mga pondo. At pinayagan niya yan. He has the full knowledge na mayroon pong 700 billion to 800 billion na mga unprogrammed part ng mga budget, ngunit pinipirmahan ni Marcos po ang General Appropriations Act. Klarong-klaro na ang pananagutang ito will go back to Marcos and Romualdez. Subalit, with Ping Lacson and Tito Soto now taking the shots at the Senate, including sa Senate Blue Ribbon Committee,
Wala pong patutunguhan ito, kundi isa itong malaking drama na gagawin nila, lilituhin nila ang taong bayan, kunwari nag-iimbestiga, pero ang punot dulo ng punong kriminal sa pandarambong na ito, who is Marcos and Romualdez, hindi po ito maaabot ng investigasyon. Ayan. So ngayon po, ang mga alas 9:30 ng umaga hanggang alas 10, magkakaroon po ng media briefing kung ano po ang mga gagawin ng iba't ibang sektor na nagnanais po na maging bahagi ng paninindigan at ng paglaban sa pandarambong ni Marcos. Hindi po kagaya sa CPP, NPA, NDF na mga grupo na nagkukunwari ngayon na anti-graft crusader sila, pero kasama nila at kamiting si Romualdez sa lahat ng mga pangyayaring ito, including ang pagtanggap ng bribery. In the meantime, na habang pumipirma po sila sa impeachment at operations laban sa mga Duterte, tumanggap sila ng mga proyekto at mga pundo na alam po ni Ka Eric ay kino-convert to cash. Mga 500 million po ang binigay sa kanila noong pinirmahan at pinalusot ang impeachment complaints laban kay Sara Duterte. And in the last 3 years ni Marcos, almost, ay mahigit po 2 bilyon na mga proyekto na nakuha nitong mga CPP, NPA, NDF projects na ginamit nila ang party list nila. Kaya wag po tayong malito dyan, mga kababayan. The CPP, NPA, NDF, ang pagmumuka niyan ay sila Teddy Casino, sila Renato Reyes, ang mga party list nila sa loob ng Kongreso, sila po ang pasimuno ng pangungulimbat. Sa pundo ng bayan, gamit po nila ang party list at alliance kay Romualdez at Marcos, lalo na sa panahon na si Marcos ang umupo bilang presidente. Bilyones na pondo ng mamamayan po na pupunta sa kamay ng mga komunistang terorista, at ngayon sila pa ang may ganang mamuno sa mga kontra-korupsyon na pagkilos na ito, as if hindi sila kasabwat at kabahagi ng pandarambong at pagwasak sa kaban ng bayan, pati ng pagwasak sa buhay ng mamamayan. Hindi tayo papayag dyan.